panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga hosts, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Oras na para suriin ang mga nagbabagang balita. Himayin ang mga isyong bumabala may init na balita. Samahan sa isang oras na talakayan sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran at pag-usapan ang mga issue ng bayan. Gusto kita, gusto kita. Minamahal kita, minamahal kita. Puso ko'y kabang-kaba kapag kausap na kita. Nahuhumaling sa'yo bilang halaga. Kunwari-kunwarian na di kita kailangan, pero ikaw ang kukumpleto sa buhay ko. Sa buhay ko. Deep inside, gustong-gusto kita, gustong-gusto kita. Deep inside, minamahal kita, minamahal kita. Gusto ko nang aminin, pero di kayang sabihin. Itong laman ng aking damdamin. Kunwari-kunwarian na di kita kailangan, pero ikaw 7:04 na po ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Sabado. At syempre pag-araw po ng Sabado, ang issue po ng bayan dito lamang po sa DWIZ. Ako po si Liza Soriano. Magandang umaga sa iyo, partner Ed. Yes, partner Liza, magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay dito po sa issue ng bayan. Ako po si Ed Rosales Dural at welcome po sa isa na namang edisyon. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan
paghimay ng mahalagang usapin, no? Dito lamang po sa Isyu ng Bayan. Paghimay ng mahalagang usapin, partner, dahil pag-uusapan po natin ngayon, ano? Ano nga ba ang kahihinatnan, partner, ano, ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? Makaraan nga pong lumutang itong si Ramil Madriaga, no? Yan po sa Committee on Justice sa House of Representatives. Kaya naman mga kababayan, tayo po ay mapapanood at mapapakinggan sa Bayan website sa www.dwiz882am.com at i-download lamang po ang DWIZ app sa iOS at Android phone. At live rin po tayo sa DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. At huwag pong kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Ayan. At tayo po ay napapanood sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal, Sulit, TV Satellite, TV Plus at GMA Aboard the Box. Kompleto sa Ricardo's partner. At dahil impeachment ang ating pag-uusapan ngayon, partner, pulsuhan natin ang ating mga kababayan, tanungin natin sila, partner, at magkaroon tayo ng poll questions, May at, ganun talaga, oo, no? Oo. Dapat dating mapulsuhan, maramdaman ang sentimiento ng taong bayan. Correct. Tungkol po dahil sa, talaga namang nakasubaybayan, Oo. ang ating mga kababayan, Oo. sa mga nangyayari ngayon, no? Ito na yung poll questions natin, partner. Bibigay na natin, naniniwala ba kayo sa testimonya ni Madriaga at bakit? Ito yung mga pamimilian, letra lang po ang inyong isasagot, At A, kapanipaniwala po ba? B, hindi po kapanipaniwala. Multiple choice, At no? C, hindi sigurado. Letters lang yung kanilang iko-komento, partner. At syempre, why? Lagyan natin. Bakit? Ba't hindi sila naniniwala, hindi sila sigurado, hindi sila kapanipaniwala. Yan. Ayan. Maaari kayong mag-message sa aming Facebook Live, ang issue po ng bayan, no, partner? At yung mga binanggit mo kanina Yes. na site. Alright. Yan, partner. Si partner Jerome busy. Meron daw siyang mastery. Yeah. But anyway, mamaya po, makakapanayam natin, partner, isang political strategy, isang political analyst, sa katauhan nga po. Strategist, Ni partner. strategist, sa katauhan nga po ni Sir Lito Banayo, no? Dati siyang NFA administrator. Yun ang Tama, natatandaan partner? ko, partner. Pero sabi nga nila ay isang napakahusay na campaign strategist, partner. At mamaya ay makakapanayam nga po natin. Hopefully ay tayo mapagbigyan, partner. Tama ka, partner. At dyan nga po sa Kamara ay nagkaroon sila ng hearing, partner, no? Sabi nga na focus lang sa clarificatory questions, no? Yung kanilang hearing dyan, na kung saan nga po ay ayan po yung pinangunahan ng Committee on Justice, no? Dyan po sa Kamara, na kung saan humarap na nga po itong si Ramil Madriaga, partner. Inisa-isa niya, no? Ang daming pera. Alam mo ba nung nagkaroon ng computation si Congresswoman partner, yung isang kongresista ng anong party list yun, binanggit niya na umaabot sa more than 1 billion pesos yung amount na kanyang na kumbaga dumaan sa kamay niya. At ang kasagutan sa lahat ng mga testimonya na yan, partner, ay maririnig natin kapag inendorso na ng HOR sa Senate bilang tatayo na mga huwes, partner, Mga at doon judges. itatry Oo. itong impeachment case, Correct. partner. At doon natin malalaman kung may Anong katotohanan nga kahinatnan? ba ang mga aligasyon laban sa Vice President, partner. Tama ka dyan, partner, At dyan nga po, sabi nga, etong impeachment na to, numbers game. Oo. No, partner? Oo. So, bibilangin mo. Nabilang mo na, parang nabilang mo na, ilan nga ba yung mga kaalyado, no? ng administrasyon, partner? Sa lower house daw, partner, di umano ay lampas sa bilang na
requirement, no? Oo. Ang pabor sa impeachment case. So may numbers na sila. Aha. Ay, Oo. yun yung pagtansya, partner. Oo. Oo. Ganon din naman sa Senado. Pero ang natin dito ay hintayin natin kung ano nga ba ang magiging outcome nito, partner. Correct. And it depends on the evidence, no? Dapat yun yung maging batayan kung may basehan ba talaga yung mga ebidensya, no? Oo. Sana naman, partner, umaasa ang taong bayan na sa legal na pamamaraan, bagamat ang impeachment ay hindi lang legal na usapin, kundi political. Kaya hindi dapat manaig yung political partner. Kailangan na malaman ng taong bayan na nililitis ang isang vice president kung talaga ba siya ay may pagkakamali, partner. Correct. Oo. Dito sa kanyang pamumuno, partner. Tama ka dyan. At maliban dyan, partner, no, kaakibat nga po niya nga napakalaking usapin na yan, no, sa paglutang nitong si Ramil Madriaga, ay nahuli na daw po, partner, itong si ex-representative Saldico at inaasahan na makakauwi na dito sa Pilipinas. Babalik na dito sa Pilipinas. Saan bansa ba siya nahuli, partner? Sa Prague, partner. Sa Prague, oo. At ito'y kakaiba, partner, dahil mismo ang Pangulo ang nag-announce sa kanyang Facebook page. Yes. Oo. Kakaiba na bagit ko sapagkat ito ay direkta na kanyang in-announce sa publiko ang pagkahuli nga daw di umano kay Ginoong Saldico, no? former Congressman Saldico. Oo, tama ka, partner. Kaya may mga kongresista ang nananawagan, no? Gaya nga po ni First District, Batangas First District Representative Leandro Libiste, na dapat daw pong tiyakin ang seguridad ni dating congressman ko dahil marami umano ang gusto itong patahimikin. No, partner? Di inilibiste, mahalaga ang kaligtasan ni ko upang malaya itong makapagbigay ng testigo. Kaugnay na rin sa insertion sa national budget at maanomali ang flood control projects. No? Sinabi ni Libiste, yan, kasunod nga po ng anunsyo ng Pangulong Marcos mismo, partner, sa kanyang Facebook na naaresto na nga po sa Prague sa Czech Republic itong si co-partner, ano. Pero ayon pa rin, partner, ito bagong-bagong balita mula kay Senador Panfilo Lacson. Partner, sinasabi niya na yung appearance niya daw po, posibleng pagharap mo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kay Saldico, kay Congressman Saldico, partner, ay maaari daw pong mag-udyok, no, sa maraming senador na lumagdana sa partial report ng committee. So hanggang ngayon sinasabi, 4 pa lang na senators yung nag-sign dun sa committee report. No, ayon nga po kay Senator Lacson, kinakailangang ma-sign muna majority of the senators bago muling isagawa ang pagdinig. Ano ba yan, partner? Yan ba open documents sa public na makita muna bago After signing ng mga senador? Oo. Ang alam ko dyan, partner, kailangan ma-sign muna ng majority of the senators yung committee ng mga members ng committee, yung committee report, then po pwede na nilang isa-publiko yung kung ano man yung nalalaman ng partial committee report. Ano? So dapat nung 15, kung di ako nagkakamali, 14, partner, tama ba? April 14, dapat nag-resume na yung hearing. Pero ayon nga kay Senator Lacson, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kailangang ma-sign muna yung committee report bago muling mag-resume ang hearing. Yun ang kondisyon, partner. Oo. Ibig sabihin ay hindi pa pwedeng i-divulge sa public ang kanilang mga resolution ba yan o kanilang desisyon patungkol dyan sa flood control projects na yan, partner. Tama ka, partner. Dahil tatandaan natin si Ginoong Saldico ang susi para ika nga ay maliwanagan ng taong bayan, malaman ng mga Pilipino kung bakit nagkaroon ng sobrang nakawan dito sa DPWH projects na ito, partner. Tama ka dyan, partner. Sinuspinde nga po ni Lacson ang mga susunod pang pagdinig ng committee hinggil sa usapin ng flood control hanggang makakuha ng partial report nang hindi bababa sa 9 na lagda. So, kinakailangan pala 9 signatures, ano? At kinakailangan ito upang maisumiti na at maisponsor sa plenaryo. So, hinihintay yan. At ano nga ba ang mangyayari? Dahil sinasabi pa rin po
ni BRC Chairman, Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, na posibleng ipatawag niya, planong ipatawag sa susunod na hearing si Saldico at yung mga sundalo, partner, na di umano'y nag-uugnay nga dito sa mga isiniwalat ni Congressman Saldico. Ayan, bakbakan ng mga issues, partner. No, ha? Flood control, walang hinto ang partner at dahil nga wala pang hindi pa ito natatapos, at habang ongoing naman sa lower house ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Oo. So at nung nakaraang linggo nga po ay sabi nila ay bombastic daw or may mga bombshell. Yung naging testimony, Yung no, testimony ni Madriaga. ni Madriaga. Oo. Pero dahil sa technology partner, maraming mga abogado ang nagbigay ng kanya-kanyang sariling legal opinion sa testimony ni Madriaga, partner. Hindi na yan ang kagandahan, partner, sa present situation natin ngayon. Napakabilis ng impormasyon at nakikita at nagkakaroon ang taong bayan ng kanyang-kanyang sariling opinion. Totoo. Pagdating dito sa usapin ng impeachment, partner. Oo, tama ka dyan, partner. Kaya nga ayan, may mga katanungan ka kanina, partner, na maaring sagutin ng ating mga listeners, ng ating mga televiewers. Ulitin natin, partner. Pulsuhan po natin, mga kababayan. Ito po yung poll questions natin. Naniniwala ba kayo sa testimony ni Madriaga at bakit? At ito po ang pamimilian natin. A, kapanipaniwala. B, hindi kapanipaniwala. C, hindi sigurado. Partner. Walang all of the above, partner. Tatlo lang. At sa mga hindi po aabot sa ating programa, ay patuloy lamang po kayong mag-comment sa inyong pong mga sagot dito po sa ating poll questions dito po sa issue ng bayan. Partner, dahil nga sa inaasaang pagbabalik na sa bansa nitong si Congressman Saldico, umaasa naman, partner, yung kanyang kasamahan, 'di ba? Dahil dating ako Bicol Party List, si Congressman ko, partner, umaasa nga sa ako Bicol Party List Representative Alfredo Gabin na isisiwalat ni dating Congressman ko ang lahat ng nalalaman nito ukol na rin sa budget insertions at flood control scam. At ang inaasahan ng taong bayan, correct, partner. Oo, dahil naumpisahan na niya hindi na maikakaila, hindi na niya maitatanggi, partner, na siya ay nagsalita na outside the country, partner. At dito natin makikita talaga kung siya ay babalik sa Pilipinas para magkaroon na ng tuldok itong usapin sa flood control, partner, nang maibalik na sa taong bayan ang pagpapasya, ang antiwala, partner. Dahil napakalaking issue po nito, hindi lang apektado dito ang paano ang negosyo o mga investment na papasok dito sa ating bansa. Kung nawala na ng tiwala, partner, sa ating bansa. Totoo. Naniniwala nga po si Gabin na marami pang hindi nasasabi si Ko. Ayan. Ayon pa kay Gabin na sa tamang panahon at kung magbibigyan ng due process si Ko sa ilalim na rin ng ating batas, ay masasabi nito ang lahat ng kanyang nalalaman. Yan, partner. At in the meantime, partner, ay pasadahan ko muna itong napakahalagang impormasyon mula po sa Mega World. Sino nga po ba ang hindi ma-in-love sa Palawan? Dagat, bundok, lahat Instagrammable. Ilang beses na itong kinilalang World Best Island at tinalo pa po ang Maldives at Bali. Hindi lang yan, top 3 din ang Puerto Princesa sa World Travel Index bilang isa sa best cities to visit. At kung dati El Nido at Coron lang ang big stars, ngayon patok na rin ang Puerto Princesa at San Vicente. Kaya dito nagtayo ang Mega World ng Sustainable Townships sa Baytown, Palawan at Paragua Coast Town, partner. Maganda yan ngayon, partner, dahil bakasyon ng mga estudyante. Pero sa
college, may pasok pa sila. Naka-online naman sila. Oo. no? Tanungin natin si Ayan. partner Jerome dyan, partner. At ito naman, mula na sa PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang Guarantee website. Maaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bilang bago sila maglaro o magbayad, at regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon po kay Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. At paalaala pa ni Chairman Tenco na maging panuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami na ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Naku po, para sa ragdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph, partner. 7:20 na po ng umaga, magbabalik po ang isyu ng bayan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Issue ng Bayan. That Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Ang Modified Pag-ibig 2 o MP2 Savings Program ay isang voluntary savings scheme na may mas mataas na dividend kaysa sa regular na pag-ibig savings. Para ito sa mga miyembrong nais magtabi ng extra savings na may mas magandang kita. Kaya paano nga ba magbukas ng Pag-ibig MP2 Savings Account online? Una, siguraduhing active ang iyong Pag-ibig number. Maaari mo itong i-verify o kumuha ng kopya sa Pag-ibig Online Services. Ikalawa, tumungo ka sa MP2 Enrollment website, www.pagibigfundservices.com/mp2enrollment. Ikatlo, i-fill out ang MP2 Enrollment form. Ikaapat, isubmit ang form at hintayin ang confirmation page para sa MP2 account number. At ikalima, maaari ka nang magsimulang mag-ipon. Maaari kang maghulog sa pamamagitan ng e-wallets, virtual Pag-ibig o sa mismong Pag-ibig branch o salary deduction. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Dadalhin sa Camp Crame sa Quezon City si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa oras na maiuwi na ito sa Pilipinas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic, dadalhin si Ko sa Camp Crame para isailalim sa physical examination at matiyak ang kanyang fitness for trial. Dagdag pa ng kalihim, ang Department of the Interior and Local Government ang kukuha sa kustodiya ng dating mambabatas at siya rin ang magsisilbing arresting officer sa pagdating nito sa Pilipinas. Kasunod nito, ihaharap din si Ko sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at arraignment. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Shaznay Ortiz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Issue ng Bayan. Kasama sila Liza Soriano at N. Rosales Duran. Gusto kita, gusto kita. Minamahal kita, minamahal kita. 7:27 na po ng umaga, nagbabalik po ang issue ng bayan. Dito lamang po sa DWIZ. Ako po si Lisa Soriano. At ako naman po si Ed Rosales Dural. Magandang umaga. Yes, partner, nasa linya na po ng ating komunikasyon, partner. Isa pong tanyag na political analyst. Maraming salamat. At pinaunlakan po tayong makapanayam ngayong umagang ito. Sir Lito Banayo. Yan, good morning Sir Lito. Welcome po sa aming programa dito po sa Issue ng Bayan with Lisa, Ed and Good Joe. morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Lisa at Ed, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Yes, partner, maliban sa pagiging tanyag na political analyst, ay humawak na rin ng iba't ibang pwesto sa gobyerno si Sir Lito. Anyway, sir, ayan, at welcome po muli sa aming programa dito po sa Issue ng Bayan. At masyado na pong masalimuot yung mga nangyayari ngayon, Sir Lito. Ayan, napakinggan po natin ang mga pahayag ni Ramil Madriaga. At ngayon ay papauwi na po sa Pilipinas si former Congressman Zaldico matapos nga po siyang maaresto. So sabi nga nila, saan po tayo patungo? Ano po ang mga mangyayari sa hinaharap? Wala siguro makapagsasabi ko anong mangyayari sa hinaharap. Araw-araw nabubulagana lang tayo ng mga balita. Opo. Samantalang talaga namang hirap na hirap ang taong bayan ngayon dahil sa napakalaking dagok sa ating ekonomiya na nangyayari dahil dito sa giyera sa Middle East. Pero yun nga, ewan ko, ito siguro yung sa aking pananaw, sa matagal ko na ring paninilbihan sa bayan at sa pagiging wika nga political technician. Parang ngayon lang itong ganito karaming parang dumadagundong ang mga issue, Correct. Kaya napakaganda ng inyong topic, ng inyong pamagat ng inyong ng issue nga. Talagang sunod-sunod itong mga issue na to Sir, let me go straight to the point regarding sa impeachment. Sabi nga po ay ito ay hindi lang legal battle, it is also a political one, at ang rule of the game ay numbers game, Opo. Ano po ang basa ninyo sa lower house, sir? Alam mo, kung legal battle, palagay ko napakadali namang hulaan
na hindi ito papasa sa Senado, itong hindi mako-convict si Vice President Inday Sara sa Senado kung legal ang pag-uusapan, ano? Bakit po, sir? Oo, pero yun nga, ang impeachment process is also a perception game, ano? Depende yan sa pananaw ng tao na siyempre napapaabot naman sa mga senador pagdating ng panahon. Kaya ang nakikita ko kasi dito sa hearings sa Committee on Justice sa House of Representatives ay unang-unang tanong ko, diniklara na nilang sufficient in form, sufficient in substance, and sufficient in grounds, no? Wika nga, no? At ang boto ay 54 versus 1, kung hindi ako nagkakamali, no? Kung ganong meron ng 54 versus 1 na nagde-declare na ito in form, in grounds, in substance ay sapat, dapat diretsuin na to sa plenaryo, no? Wala nang kailangan pang additional investigation, no? Kapag na-declare mo na sufficient in form and substance and grounds, no? Pero bakit ito ay patuloy na inaano? Ang unang dahilan na sinasabi ay ito raw ang hinihingi ng Supreme Court. Siyang nagpabaliwala doon sa unang impeachment complaint na final noong February 5, 2025, no? Last year, okay. yeah. So, sabihin na natin ganon. Ngayon, kung ikaw naman ang nasa kampo ni VP Sara, matapos na magbigay ka na ng iyong sagot na ad cautelam, no? Nasagot mo, talagang hindi ka na sisipot o hindi mo na bibigyan ng halaga ito dahil nga doon sa una kong sinabi na declared in form, substance and grounds na, no? So malinaw na ang mga nilalabas na mga witnesses, mga testimony, ad testificandum and according to mga documents, no? Ito yung mga dagdag na lamang, no? Ito yung mga dagdag na lamang. At ang purpose ay upang ma-demolish o masira ang sabihin na natin popularidad o pagtanggap ng tao kay VP Inday Sara, no? Ngayon, ang pagkakamali nilang malaki ay itong si Ramil Madriaga na kanilang iniharap, napakarami namang butas doon sa kanyang testimonya. No? Na wala doon sa original affidavit, pero nakapasok, dinagdag doon sa supplemental affidavit. Unang-una na lang, yung kay Ombudsman Samuel Martires. Yes. No? Yun. Tapos yung mga campaign contributions. Alam mo, sa tagal ko na sa politika, ilang kampanya na rin ang hinawakan ko, walang nagbibigay ng malaking halaga sa isang kandidato o sa Pangulo man ng Pilipinas na pinapadaan sa kung kani-kanino. No? Bigyan kita ng halimbawa. No? Kung ang magbibigay ay 5 milyon na piso, pwedeng sa akin ibigay. No? Para ibigay ko doon sa aking principal. Kaya si Isko Moreno yan, si Ping Lacson yan, si Presidente Duterte, mga hinawakan ko, Sa akin pwede pag 5 million. Pero pinag-uusapan natin, daan-daang milyon, wala. Correct. Hihingin yan, kailangan kaharap nila ang kandidato. Kasi para nga may utang na loob sa kanila, diretso eh. Kasi kung konti lang, at maraming nagbibigay ng konti-konti, meron pa nga dyan, mga 10,000 lang, lalapit sa iyo sa tawag dito, sa isang rally, magbibigay ng 10,000, o tulong ko na lang sa inyo, papakisabi na lang sa kandidato. Yun, maniniwala ako. Pero daan-daang milyon yung pagkakatiwala sa isang tao na hindi naman sasabihin malapit siya, na meron pang criminal record. Sabihin na natin, hindi ko hinuhusgahan yung kanyang criminal record, no? Pero may record, no? Hindi mo naman siguro pagkakatiwalaan ng ganong kalalaking pera, no? At marami pang butas, di ba? Pati yung painting, kung ano-ano di ba? Pati yung sinabing nag-deliver siya sa isang restaurant sa Morato, na yung mismo may-ari, ngayon nagsasabi, pinakita pa yung picture nung kanyang maliit na restaurant, paano siya mismo tumatanggi, no? So, yun ang problema, no? Gagawa ka rin lang ng kwento
ayus-ayusin mo naman yung kwento, no? Opo. Yan ang problema. Oo. Dahil sinasabi nyo na maraming butas, Sir Lito, no, yun po yung basehan kung bakit hindi yan makakalusot sa Senado sakali pong makarating na sa kanilang impeachment. Oo nga, pinahina nila lalo yung kaso nila sa Senado. Yun ang basa ko. Pero kung ang purpose nga ay manira lamang ng reputasyon ng pangalawang pangulo, maaring may mga naniwala, no? Naninimot ka ng mga maniniwala, no? Na hindi naman kataasan ng pag-unawa sa mga issue, no? Correct. Pwedeng ganon, no? Sa mga ganitong pagkakataon, Sir Lito, na Yes, sir. sa usaping legal, mahihirapan ang testimonya ni Madriaga, sabi nyo nga. Pero, pipilitin po ba ng Kongreso na kahit walang probable cause ay endorse ito nila sa Senado, sir? Well, yun pa ang isang anggulo, no, na dapat nating tingnan. Maaring ang ring dahilan kung bakit ang Justice Committee sa kanilang mga hearing at kung ano-ano mga di umano'y ebidensya ang kanilang inilalantad ay sapagkat wala pa silang numero enough, 106, no, na kinakailangang lagda sa articles of impeachment. Maari din ganoon, no? Matatandaan ninyo, yung first articles of impeachment, which was filed February 25, nangyari lamang yon nung yung 215 o 16 na pirma, ano? Pinirmahan yan sa loob lang ng iilang oras, 'di ba? Madalian, isang araw, February 5, no? Yes. Bakit February 5? Kasi pinapasa muna yung 2025 budget na tinatawag nga nating the most corrupt budget in Philippine history. Kasi kailangang pangakuan ng mga project at kung ano-anong mga pabuya ang ating mga congressmen para pumirma. No? Kaya nga, di ba, kaya lumabas sa itong problema nitong flood control na bulgar ng lahat ito. Ngayon, medyo kasi matalas ang paningin ng media at ng tao dito sa budget ng 2026, mahihirapan silang magpalusot, no? Lalo na at pati ang DPWH ngayon, matalas din ang paningin ng taong bayan sa DPWH, no? Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya siguro hindi madaling magkalap ng 106 signatures, no? Kailangan pa ng oras para kumbinsihin yung mga hindi pa kumbinsido, no? Yun din ang isa pang dahilan kung bakit siguro tuloy-tuloy itong tawag ko nga hang jury, no? Para inquisition ng panahon ng Kastila, no? Na ginagawa sa Kongreso. Ano yun? Parang makapili. Oo, parang makapili. Yes, partner. Yes. Pero sa ngayon po, no, sa pagkaka-aresto naman kay Congressman Saldico, so magkakaiba na naman, magiging iba na naman yung malilito na naman yung taong bayan, ano? Not unless magsabi ng katotohanan sa Saldico. Dahil sabi nga po ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, posibleng i-resume mga Senate investigation at maharapin po si Congressman Saldico. Kung dumating dito. Correct po. At kung kailan dumating. Ako kasi, nagtataka ako, mahigit 1 taon nang wala sa Pilipinas si Saldico, di ba? Palipat-lipat pa nga, dati nasa Amerika daw, merong na nakita raw sa Singapore, merong nagsabi na nakita raw sa France, sa Sweden, at sinabi pa ng ating pamahalaan na immigration yata nagsabi na nakakuha daw itong si Saldico ng golden visa sa Portugal. Yung golden visa kasi, kapag meron ka nun, at madali naman kumuha nun, basta may pera ka. Pag meron kang golden visa sa Portugal, no, automatic, yung Schengen visa mo ay forever. No? Hindi yun pareho natin bibiyahe tayo sa Europe, kailangan natin ng Schengen visa, di ba? Yes. Ang binibigay lang sa iyo karimitan ay 90 days na stay sa Europe. Ang pinakamahaba na yung 90 days. So kailangan pagdating ng 90 days wala ka na sa Europe, no? Miski sa bansa sa Europe.
So ang nakapagtataka dito sa nangyaring ito, kaya medyo suspended ang aking pananaw dito, bakit itong si Saldico nagpunta sa Czechia o sa Czech Republic na walang dalang Documents, no? Schengen visa, Oo. na walang dalang na nakatatak sa kanyang passport, or kung siya naman ay naging Portuguese citizen na, walang karapatan ang Czech government ayon sa Schengen Treaty na hindi siya papasukin. Correct. So, oo. at ang daladala lang daw niya ay yung kanyang passport na expired na. So, ang dating sa akin ito, sinadya ni Saldico na magpahuli. No? Oo. Pangalawa, bakit sa Czech Republic? Oo. Okay, napakahabang issue para talakayin ito. Pero sa Czech Republic, napakahigpit ng proseso para ikaw ay i-repatriate sa iyong bansa. Kung meron kang magaling na abogado na Czech Republic, sa Czech Republic, yung abogadong yon ay maraming pwedeng gawin para patagalin ang iyong pag-e-extradite or pagpa-repatriate. Huwag na natin sabihing extradition dahil hindi tayo sigurado kung extradition ang gagawin. Na pag mapapatagal ka, no? Posibleng ganon. Yun yung mga pwedeng mangyari. Kaya wag siguro tayong padalos-dalos na sa 1 linggo o 3 linggo nandito na yan, no? Iba syempre yung kung ang ating pamahalaan ay magpapadala ng high level na mga tao sa Czech Republic at doon ay makikipag-usap sa mga matataas ding pinuno o matataas siya sa Czech Republic. But tiningnan ko din kahapon, ginugel ko, ano ba ang ating economic value sa Czech Republic? Madali salita, meron ba tayong binibili sa Czech Republic na napakalalaking halaga na maaari nating sabihin, bibili pa kami ng ganito, gano'n. Yes, Wala no, trade relations sa Czech Republic. So I don't know kung ano yung sabihin natin alas ng ating pamahalaan kung sakaling itong si Saldico ay gumagawa lang ng paraan para mapatagal ang kanyang pag-stay, no? So hintayin na lang natin. Abangan na lang ang susunod na kabanata. At kanina nga, binabanggit ni Partner Ed, Sir Lito, na bakit yung announcement na sa Facebook ng Pangulo, di ba? Dapat breaking news talaga yun. Di ba? From... Usually mga tao niya, like yung kanilang spokesperson or kung sino man. Nagpatawag agad ng press con. Yes, Sir Lito. Yun na nga, malamang, kaya nga hindi ito, parang nakapagtataka yung circumstances. Malamang kasi ito, nung nahuli na siya ng Czech Republic, syempre ang unang makikita yung kanyang Philippine passport na expired. So ang tatawagan kagad ng mga immigration officials sa Czechia ay ang ating Philippine Embassy. Meron tayong embassy sa Czech Republic sa Prague. Yeah. So malamang tinawag, bidali-dali naman itong embassy, nahuli na to, nandito si Saldico. So agad-agad naman ding pinaabot sa atin ng Pangulo Marcos na nahuli na o nandun na sa Czech Republic si Saldico. Maaring ganon. Kasi nga normally if press con mo yan, di ba? Meron talaga. Correct. Alam mo na yung detalya kung paano napunta. Tama. Lalo na at palagi nating sinasabi ng ating pamahalaan na nasa Portugal ang Portugal napakalayo sa Czechia, no? Hindi bale kung France yung pinag-uusapan o Spain. Yes. Sir, balikan ko lang yung impeachment at dahil po sa testimony ni Madriaga, napansin ng taong bayan na walang direct connection ito kay yung mga milyon-milyon na binabanggit, yung kaperahan, walang connection directly kay BP Sara. Yung po bang usapin sa misuse of confidential funds or intelligent funds, ano po ang basa ninyo dito, sir? Mapapatunayan pa po ba nila ito? As far as probable cause is concerned, no, dahil hindi nga nag-i-explika si Vice President or ang kanyang mga abogado tungkol sa mga detalye nitong confidential funds, maaring ito ang maging
sabihin natin may sapat na dahilan para magkaroon ng probable cause at makakuha ng 106 signatures para lahad na sa Senado, madala na sa Senado yung articles of impeachment, no? Kaya lang pagdating sa Senado, doon papasok ang depensa ni VP Sara na palagay ko yun ang estratehiya ng kanyang mga abogado. Kasi ayaw nilang ilabas din ang kanilang mga wika nga depensa sa ngayon sapagkat dadaan pa rin naman sa Senado. Bakit uunahan, ano? So posibleng ganon. Kaya hindi ko alam kung ano yung magiging depensa na yon. Hindi naman ako abogado at hindi rin man ako malapit sa mga abogado ni... Well, kilala ko yung mga abogado ni... Ilan sa mga abogado niya, no? Pero hindi ko naman nakakausap. Ang ano kasi dyan, sa pagka-intelligence funds, halimbawa, ng militar, ang binuksan. Halimbawa, sabihin, tingnan natin, ano ba ang pagkakamali ng aming Mary Grace Piatos? Kung totoo yung Mary Grace Piatos na yun, yung whatever, mga kung sino pa mga hindi katatakang mga pangalan, ano? Ano ba ang diferensya nito? Dito naman sa pag-liquidate ng intelligence funds ng PNP or ng ISAP or ng militar. Kasi, sa pagkakaalam ko, tinatago mo ang identity noong mga kung sino man ang binigyan mo ng intelligence funds or confidential funds. So dahil sa pagtatago mo ng identity, ang lumalagda dyan sa kailangan lumagda ang kung sino man ang tumanggap ng confidential and intelligence funds. Ibig sabihin, pwedeng Chief of Staff ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines bilang pinuno ng Armed Forces ng Hukbo Sandahan, siya ang pipirma. Pero siya ba ang gumawa nun? Siya ba nakakakilala ng mga, di ba, kung sino-sino pinagbigyan? That is another issue. Pagkakaalam ko sa aking mga sources sa militar, kuminsan nga meron pa silang Donald Duck meron pa silang mga kung ano-anong pangalan. Kasi nga, hindi naman yan binubuksan. Ngayon lang na inurirat yung confidential and intelligence funds. No? So parang hindi naman binubuksan yan. Pinapasok yan sa envelope, tinatatakan, pinipirmahan, tapos diretso sa COA. Wala naman nagbubukas niyan in the past. Kayo, nasa media kayo. Natatandaan nyo ba merong confidential and intelligence funds na ginawang issue o investigasyon na binuksan, iniisa-isa, bawat hindi ba wala? Yes, ngayon confidential nga, sir, di ba? Dahil sa nature ng confidentiality, Sir Lito, maaring hindi to talakayin ng extensive na usapin. Ganun po ba, sir? Hindi na yan inaano. Hindi na yan binubulat-lat wikang ng COA. Ngayon lang. No? Anyway, with that, baka po may gusto pa kayong sabihin, ipaalam sa ating mga listeners, sa ating mga televiewers, Sir Lito. Well, Lisa, Ed, siguro mga 3 linggo na nakakaraan mula nung nag-umpisa itong sigalot sa Middle East. Nasabi ko sa ibang istasyon na dapat yung VAT ang siyang bawasan. At sinabi ko doon, ang dahilan ko ron ay nung gumawa tayo ng budget for 2026, ang presyo ng langis o diesel na lang sabihin natin, wala pa 60 pesos. Ang VAT sa langis, sa diesel ay 12%. So 12% ng sa 60 pesos ay 7 pesos 20. Yeah. Yun lang ang kukolektahin ng gobyerno dapat for 2026. At sapat na yun para tustusan ang mga pangangailangan ng gobyerno na nakasaad sa ating budget, the 2026 budget. Ngayon, nangyari noong February 28 yung giyera, nag-umpisa, umabot tayo ang diesel umabot ng 130. No? O ilagay na lang natin sa 130, 12% ng 130 ay 15 pesos, mahigit 15 pesos. No? So sa madaling salita, tumubo ang gobyerno ng 15-something minus 720. Halos doble. More than double actually. Siguro tumubo ng mga 10 piso o mga 9 na piso na dagdag na VAT ang ating pamahalaan. No? Na wala naman sa budget
wala sa source of revenues ng kasalukuyang budget. So kung ano, ito yung naka-jackpot ka. Oo. Tinatawag sa economics, tinatawag namin dyan, windfall profit. May windfall. Na inamin naman ngayon, 3 weeks after the fact, inamin ng Pangulong Marcos na may windfall. So ang question ko, hindi ba naman pwedeng yung windfall na yun, ibalik muna natin sa mga tao sa panahong ito ng krisis. Tama. No? Bawasan muna natin yung tax natin, no? Sa panahon ng krisis, habang iniimbestigahan din natin yung mga malalaking kumpanya ng langis, kung baka naman sila meron ding windfall. No? Kasi kung talagang bubusisiin mo, magkano mo binili, magkano mo binibenta, makikita mo rin yung windfall nila. Pero matagal na process yan kasi mag-iimbestiga ka. Pero immediately, ang gobyerno pwedeng ibalik naman sa taong bayan yung kanilang sobrang tubo. In the meantime, no? Ayun ang hanggang ngayon, wala. Yung excise tax nga, hindi binigay. Ang binigay sa kerosene at saka sa LPG lang. Yeah. No? Oo. Ayan ang nangyayari sa ating Wag naman masyadong isipin magkano kikitain. Ang isipin naman magkano ba maibabalik ko sa taong bayan bilang serbisyo, bilang pagpabawas sa kanilang kahirapan na dinaranas ngayon. Yun lang ang aking, siguro dapat tuunan natin ang pansin yun. No? With that, Sir Lito. Magsakripisyo din naman ng pamahalaan, hindi tayo lamang. Totoo. Daming mga kababayan nating patuloy na naghihirap. With that, nakakaawa With that, Sir Lito, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo. Nice Good morning talking po. with you, Salamat sir. din. Salamat din sa paganyaya nyo, Lisa at Ed, at sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat. Thank you you. so much po. Atin pong nakapanayam sa Ginoong Lito Banayo, partner. Isa pong political analyst, partner, at isa rin pong political strategist, partner. 7:51 na pa ng umaga. Magbabalik po ang isyu ng bayan. Makalipas lamang pong ilang paalala. Issue ng Bayan! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Matapos bumili ng bagong sasakyan, ang susunod na dapat gawin ay irehistro ito sa Land Transportation Office. Paano nga ba ito? Una, pumunta sa LTO District Office na may Motor Vehicle Registration Section. Ikalawa, isubmit ang mga dokumento. Ilan sa mga ito ay ang sales invoice, initial certificate of registration at insurance certificate of cover. Ikatlo, ipasuri ang sasakyan at magpa-emission test. Minsan ginagawa ito sa compound ng LTO o sa kanilang accredited center. Ikaapat, bayaran ng kaukulang fees. Ang halaga nito ay nasa 1,000 piso o higit pa depende sa sasakyan. Ikalima, hintayin ang official release ng certificate of registration kabilang ang plaka at sticker mula sa LTO. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Issue ng Bayan! Kasama sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. Nagbabalik po ang issue ng bayan, partner. Kami pa rin ninyo nakakasama, Lisa Soriano.
at Ed Rosales Duran. Ayan, para po sa ating mga bayaning puyat, ang call center agents, good news po, inaasa nga abot na sa $42 billion ang kita ng BPO industry ngayon gapong 2026 at halos 2 milyong Pinoy ang may trabaho rito. Yan, magandang balita po yan. Ano? At kung BPO ang usapan, alam nyo ba na sa Eastwood City sa Libis nagsimula ang call center industry ng bansa noong 1997. Kilala ang Eastwood City ng Mega World bilang pinakaunang cyberpark sa Pilipinas. Idiniklara rin itong Special Economic Zone ng Philippine Economic Zone Authority. May special incentives na nakukuha mga kumpanyang nasa Eastwood City na dahilan kaya sa Eastwood City pinili ng malalaking BPO companies gaya nga po ng IBM, IBM, Accenture, Dell at Citibank na itayo ang unang opisina nila sa Pilipinas. Eastwood bilang pioneer ng township concept ng Pilipinas, pero hindi lang opisina ang makikita sa Eastwood City. Ito rin ang kauna-unahang township ng Mega World. Isipin nyo, magkakatabi na rin ng mga condos, totoo naman, ano? Ang office towers, malls, restaurants, at kung ano-ano pa, opisina, grocery mall, kompleto na po dyan, one-stop shop, ano? Ayan, simbahan, kainan, gaya nga po ng McDonald's, at marami pang iba. Nandito rin, pwede pang gumimik dahil nandyan ang napakaraming bars, maging ang Eastwood Richmond Hotel at ang sikat na Eastwood City Walk of Fame. At nais naman dalhin ng Baytown, Palawan sa Puerto Princesa ang saya at kulay ng Forbes-Town, BGC, sa tinatawag na Last Ecological Frontier ng Pilipinas. 6 na ektaryang lifestyle at tourism destination na magkakaroon ng upscale residential condos, commercial areas, restaurants, shops at open spaces. Samantala, ang PAGCOR naman upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website at maaring i-check ng publiko sa nasabing websites kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. At regular na ina-update ang website at may direkta itong link sa mga lisensyadong gaming platforms. At palaala po ni Chairman Tenko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. At balikan natin, partner, isa pang impormasyon mula sa Mega World at nais naman pong dalhin sa San Vicente partner ang matatagpuan ng Paragua Coast Town, isang 462-hectare sustainable ecotourism community na nasa mismong Long Beach, ang pangalawang pinakamahabang white sand sa buong Southeast Asia at mahigit 15 kilometro yan para kang naglalakad mula Arcobia City sa Pasig hanggang Naiyap sa Pasay, partner. Ayan. May isa pang Mega World, partner. Okay. At sino nga ba ang hindi mai-inlove sa Palawan? Dagat, bundok, lahat Instagrammable. Ilang beses na itong kinilalang World Best Island at tinalo pa ang Maldives at Bali. At hindi lang yan, top 3 din ang Puerto Princesa sa World Travel Index bilang isa sa best cities to visit. At kung dati, El Nido at Coron lang ang big stars, ngayon patok na rin ang Puerto Princesa at San Vicente, kaya dito nagtayo ng Mega World ang Sustainable Townships Baytown, Palawan at Paragua Coastal. Partner, batiin mo ang ating mga listeners. Ayan, partner, nakikinig na nanonood sa atin si Bernelyn Velasco, dyan po sa Qatar, partner. At si Susette Ledesma dyan sa San Diego, California, partner. At yung mga ating mga listeners, may sumagot kanina, partner, ay hindi daw. So, sabi niya. Ayan, si Miss ay Habay Pedro. Si Sir Habay Pedro. Hindi sigurado. Ayan. Balikan natin, partner, no? Bagitin natin yung ating poll question sa pinag-uusapan natin ng impeachment. At kayo po ba ay naniniwala sa testimonya ni Madriaga at bakit? Ang atin pong mga kasagutan, A, kapanipaniwala, B, hindi kapanipaniwala, at C, hindi sigurado. Ayan. Sa mga gustong umabol, mag-comments lamang po kayo. Ang pansamantala, partner, ang bilis ng oras, paalam na tayo. Alright, maraming salamat. Ako po si Ed Rosales Duran. Samahan niyo pong muli kami sa darating na Sabado, alas 7 hanggang alas
alas 8 po ng umaga, dito lamang po sa Isyu ng Bayan sa DWIC. Ako po si Lisa Soriano, ang tabayanan niyo po ang programang Sapol, kasama po si Jarius Bondok at Miss Relsa Magsumbol. Issue ng